Hindi naman, Adrian. Pero, hindi mo makukuha ang bata sa puro sigaw at bulyaw upang masunod ang gusto mo. Ang gusto ko nga, magkaunawaan kayo at magkapalagayang loob. Ano nga bang ginawa ko sa pasimula? Hindi ba puro pangaral nang sa ganun matuwid siya? Pero may nangyayari bang pagbabago? Wala. Huwag kang mainip. Darating din yun. Darating? Darating? Kailan pa? Oh, let's go. Gus, may problema ako eh. Ano yun? Kulang ang pera ko sa pang-good time natin eh. Don't worry. Loaded to. Kabibigay lang sa akin ni Mami kanina. Kaya lang, patago. Ayaw ipalam sa KJ kong ama. Come on, let's enjoy the night. Here we come. We're gonna have a good Oh, time. sure. Ricky, mauna ka na sa sakyan. Papaalam lang ako kay Mami. Okay, I'll wait for you in the car. If you remember, Vicky, namatagpuan natin ang batang yan. 20 taon na nakakalipas. Adrian, kunin natin siya. Malay mo, makahulog siya ng langit sa atin. Baka ito na magbigay ng swerte sa ating negosyo. Vicky, ano ka ba naman? May hindi niya alam kung saan lupalop nang galing ang batang yan. And we don't even know the parentage of this child. Basta, kukunin ko na siya. Ayaw kong ampunin ng batang yan. Naging mapilot ka lang. Kaya pinagbigyan kita. Pinagtyagaan kong sutuhin ang batang yan. Subalit, magkasalungat tayo. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Mami, huwag na hunin niyo ipagkaila sa akin. Sapagkat alam ko ng katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan? Ano ba pinagsasasabi mo? Mami, narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo ni Daddy. Ampun lang pala ako. Pinulot niya lang naman ako sa basura. Hindi ba? Huwag mong paniwalaan ang lahat ng nadidinig mo. Hindi totoo yan. Nasabi lang yan ng daddy mo dahil sa laki ng galit niya sa'yo, anak. Huwag na ho kayo magkaila, Mami. Kaya pala laging galit sa akin si Daddy. Hindi niya naman pala ako tunay na anak. Sa palagay ko, kalabisan na ako sa pamamahay na to. Hindi, anak. Maraming salamat, Mami, sa lahat ng pag-aarugang ginawa niyo sa akin. Hindi. Gus. Anak. Gus, bumalik ka. Gus! Gus! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Adrian! Adrian! Pigilin mo, habulin mo. Huwag mo siyang hayaang makaalis. Please, pigilan mo siya. Anak! Pabayaan mo siya! Let's go, Ricky. Anything wrong? No, it's nothing. Hayaan mo siyang umalis. Hayaan mong matikman niyang buhay na wala nagsusustento. Matikman niyang magutom. So he will learn the big lesson in life. Wala ka talagang puso.
Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano ho yun? Ako nga pala si Joseph. Ako naman si Melchor. Si Rigor. Si Willie. Matagal ko na kayo sinusubaybayan. Habang nakikita ko kayo nagkakalkal ng mga basurang ito, nahabag ako sa inyong kalagayan. Nais kong makatulong. May trabaho kami para sa'yo. Sa akin? Anong klaseng trabaho? Baka hindi ko ho kaya. Wala ho kasi kaming alam na ibang trabaho kung hindi magpulot ng basura eh. Kayang-kaya mo yan. Madali lang naman ipagagawa namin sa'yo eh. Ano, gusto mo ba? Eh, paano po sila? Hindi ba pwede kaming tatlo? Ikaw muna. Pag ikaw'y natanggap na, saka mo lala sila balikan. Areglado ba? Rigor, dito muna kayo. Ingatan mo yung libro na yan. Sige, Gan. Tayo na. Boss, siya yung lalaking sinasabi ko sa inyo. Ang pangalan niya ay Melchor. Ikinagagala kong makilala kita, Melchor. Maupo ka. Marahil, nabanggit na ni Joe ang uri ng trabaho na ipagagawa namin sa'yo. Oo. Nabanggit na ni Mang Jo ang uri ng trabaho ang papasukan ko. At napagpasyan ko ng tanggapin ang iyong alok. Magaling. Baka mag-uumpisa ka na ng trabaho mo. Bukas, may operation tayo. Joe, dalhin mo si Melchor sa department store at ibili mo siya ng magagarang kasuotan. Areglado, boss. Magmula ngayon, magiging maganda na ang takbo ng buhay mo.
Bilis! Baba! Bagal! Oh, Gus, bakit nag-iisa ka dito? Join the fun. Sige, pare. May problema lang kasi ako eh. Problema? Lahat naman tayo may problema eh. Kaya lang, dito natin dinadaan. Ba't di mo subukan? Hindi ko yata kaya, pare. Kaya mo yan. Ito ang solusyon sa ating problema. Try it, you love it. Oh, sige na. Sigurado magugustuhan mo ito. O pare, hawakan mo. Subukan mo. Magugustuhan mo yan. Sige na pare. Kaming bahala. Walang mangyayari sa'yo. Okay? Paranormal.
Maski na ano sabihin mo, hindi mo mapagbabago isip ko. Cynthia, matagal mo na siyang di nakikita. Sana man lang tumawag siya. Or, at least give you a note. Cynthia, I've heard that he is now a drug addict. At talagang lulo na siya sa drugs. And I'm afraid it will be very hard for him to get out of that mess. Robert, will you please stop it? Would you like a drug addict for a boyfriend? Wow, pare, heavy. Eh, nandito naman ako. At alam mo, mahal kita. Why don't you try me? Hudas ka rin, no? After saying bad things at the back of gas? Sa palagay mo magugustuhan pa rin kita? Well, you're wrong. And I don't need a friend like you. Makakalis ka na. Cynthia, I'm sorry. Get out, please. Tandaan mo to. One day you'll be looking for me. And I won't be there. Rigor! Willie! Oh, Melchor! Uy, kamusta ba, ha? Ba? Mukhang big time ka na ngayon, ha? Ano swerte ba dumapo sa'yo? Ang ganda ng damit mo. Ano, kamusta ba? Mabuti, naisipan mo kaming dalawin. Pasensya na kayo, di kayo nadadalaw ha. Busy kasi sa opisina eh. Pero para sa inyo to. Oh, Uy, sa inyo wow. lahat yan. Wow, ang dami. Oh, baka pwede ka meron ni Willie. May pasok ng trabaho. Eh, wala pang opening sa opisina eh. Hayaan mo, pag nagkaroon ng opening, sasabihan ko kayo agad. Delta 2 Alpha 1. Delta 2 Alpha 1. We are on target area. Target spotted. Advising support. Standby. Asahan ko yun, ha? Oh, paano? Nagmamadali ako eh. Magbalitaan na lang tayo ha. Sige. Walang kikilos. Pulis ito. Sarap nito. Oh, corned beef. Wow! Bagay sa akin to. Dahil talaga ni Melchor. Ito. Tandaan mo ito, anak. Kailangan mabura at mawala sa kaisipan ng tao ang katuroang mayroong Diyos. Ang nagtuturo nito ay kailangan din likidahin. Ang reliyon ay opyo sa tao. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. Sabi ni Haring Diyos, sapat ito'y matutuhan ko ng mga political leaders sa ating bansa. Sabi niya, nananalangin siya, Panginoon, pananampalataya. Para tayo magkakaroon ng pananampalataya, isang formula. Romans chapter 10 verse 17. Paligiran ka man ang katakot-takot na religious leader. Magsimba ka man araw at gabi. Manalangin ka man araw at gabi. Hindi ka magkakaroon ng tunay na pananampalataya. Hindi ka magkakaroon ng tunay na pananalig sa Diyos at sa kanyang salita. Hindi mo mararanasan ang miraculous works of the living God. Kung ikaw ay walang tunay na pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya ay makakapit lamang Romans
Chapter 10, verse 17. Faith cometh by praying, by mingling with religious people, by hearing the homily of religious people. The word of God says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10, verse 17. Amen. Palamakan natin ang Panginoon. Amen. Listen carefully, please. This is a revelation. Robert, ngayong alam na natin kung saan nagtatago si Nagas at ang kanyang barkada nagpapatsation, ititip natin sa anti-narcotics agent. O ano pare? Sa wakas, makakaganti na rin ako sa lalaking yun. Robert, siya si Sergeant Narvaez, taga-anti-narcotics. May impormasyon ka raw tungkol sa mga nagpapat-session at mga nagsasyabu. Oo, alam ko nga saan pinagdadausan ng kanilang pot session eh. Maaari bang turo mo sa amin? Oo. O kung gayon, sasama kita sa opisina. Ha? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Yeah. Sige, okay, bahala. May sariling kamay at paan drugs na mahirap labanan. Kung minsan nagtataka ako, makikita ko na lang sarili ko, naghahanap pa ng gamot. Kahit ayaw ko na, kahit anong gawin kong pag-iwas, maraming beses, hindi mo alam ang ginagawa mo. Gus, durog ka na naman. You shouldn't be doing this. Saan durog? Ba yan?